May uturing mo ba ang sarili mo na isang taong mapagkumbaba? Maligayang araw ng Sabado Kapanalig, ika-4 ngayon ng Nobyembre. Ginugunitan natin si San Carlos Borromeo na isang obispo. Bilang obispo, naniniwala siya na ang mga pang-aabuso sa simbahan ay dulot ng kamangmangan ng ilang kaparian. Kaya nagtatag siya ng mga seminaryo, kolehiyo at mga komunidad para sa edukasyon ng mga naghahanda para sa banal na orden. Siya ang patron ng mga katikista at mga catechumens. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at sa turo ng kanyang panalangin, hilingin nating lumagot tayo sa kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Isang araw ng pahinga. Pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo para kumain. At minanmanan naman nila siya. May talinhaga siyang sinabi nang mapuna niyang pinipili ng mga inimbita ang mga unang pwesto. Kung anyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang lumagay sa unang pwesto. Baka may kinumbidang mas importante kaysa sayo. At darating ang kumumbida sa inyong dalawa para sabihin, ibigay mo sa kanya ang pwestong ito. Kaya mapapahiya ka't pupunta sa huling pwesto. Sa halip, kung anyayahan ka, sa huling pwesto ka pumunta. Sapagkat pagdating ng kumumbida sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, lumapit ka pa. Kaya mapaparangalan ka sa harap ng lahat na inanyayahan. Sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Sinabi ni Jesus sa ating mabuting balita, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi ito ni Jesus dun sa mga Pariseyo na nagmamataas dahil akala nila'y sila lang ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. At hindi exempted dito ang mga disipulo ni Kristo. Maging sila ay nag-iisip kung sino ang uupo sa kanan at kaliwa ni Jesus kapag siya ay naghahari na. Pero kagaya ng ating narinig, Diyos ang pipili kung sino ang karapat-dapat na kanyang mga bisita. Mga kapanalig, sa mundo ng mga taong puno ng pagmamataas, puno ng pride, ang importante ay dapat ako ang magaling, dapat ako ang makapangyarihan, dapat ako ang una, dapat ako ang champion, dapat ako ang tama at masusunod. Kung ganito ang mundo, kung sino lang ang malakas, sino lang ang ganid, siya ang mabubuhay. Pero kung titingnan nating mabuti, wala tayong maipagmamayabang para mahalin tayo ng Diyos. Makasalanan tayo. Mas marami pa ang ating nagawang pagkukulang at masama kaysa sa kabutihan at pagmamahal. Mas marami pa ang sandaling naging arugante tayo kaysa mapagmahal. Wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Pero kahit ganon, laging nauunang magmahal ang Diyos sa atin. At hindi hadlang sa Kanya ang mahalin tayo, kahit na mahina tayo pagdating sa tukso ng mundo. Ito ang katotohanang dapat na magbigay sa atin ng disposisyong maging mapagkumbaba, hindi lamang sa harap ng Diyos, kundi sa atin ding pakikitungo sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, una mo na kaming minahal at pinatawad. Matantunawa namin ang katotohanan ito nang manatili kaming mapagkumbaba at nagmamahalan sa isa't isa. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napakaikli ng buhay
na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa kanyang kapurihan.